Sinibak ng Korte Suprema si Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong dahil sa kanya naging ugnayan sa tinaguriang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Ito'y habang dinidinig doon ni Ong ang kaso laban kay Napoles kaugnay sa overpriced na mga Kevlar helmet. At saksi si Lia Manyalak del Castillo. Sinibak na ng Korte Suprema si Sandigan Bayan Associate Justice Gregory Ong pero tuloy ang trabaho ng kanyang mga tauhan. Hinihintay na lang daw ng Sandigan Bayan ang kopya ng desisyon ng Korte Suprema para maipatupad agad, lalo't immediately executory ito. Pero pwede pa naman daw maghain si Ong ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. The court found Sandigan Bayan Associate Justice Gregory S. Ong guilty of gross misconduct, dishonesty, and impropriety under the new Code of Judicial Conduct for the Philippine Judiciary and dismissed him from the service. 8 mahistrado ang pumabor sa pagsibak kay Ong, kabilang si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. 5 naman ang kumontra, habang 2 ang nag-abstain o hindi bumoto dahil nakasama si Ong noon sa Sandigan Bayan. Kinatigan ng korte ang rekomendasyon ni dating Associate Justice Angelina Sandoval Gutierrez na inatasang mag-imbestiga sa kaugnayan ni Ong kay pork barrel scam respondent Janet Lim Napoles. Ayon sa korte, ipinakita sa testimonya ng 2 tauhan ni Napoles na may contact ang 2 noong panahong dinidinig pa ang kaso ng overpriced umanong Kevlar helmet ng Philippine Marines na isinuplay ni Napoles at ng kanyang asawa. Naakwit ang mag-asawa sa kaso. Sabi raw ng tauhan ni Napoles na si Marina Sula, nakita niyang nag-usap si Napoles at Ong habang dinidinig ang kaso. Ipinagmalaki pa raw ni Napoles na may kilala siya sa Sandigan Bayan at Ombudsman at nabanggit din umano ang pangalan ni Ong. Sabi ng tauhang si Ben Harluy, aabot sa mahigit 3 milyong piso ang pinagsama-samang halaga ng 11 tsekeng iniabot ni Napoles kay Ong. Hindi naman daw nasaksihan ni Luy at Sula ang aktwal na pagtanggap ng pera ni Ong kay Napoles, pero malinaw daw ang ugnayan ni Ong kay Napoles matapos ang naturang kaso. Nagkasama pa nga raw sila sa isang party at nakunan pa ng litrato. Sa isang sulat kay Sereno, sinabi ni Ong na hindi siya dumalo sa kahit anong party ni Napoles. Pero sabi niya sa korte, naimbita lang siya sa party ni Senador Jinggoy Estrada na nakakulong ngayon dahil din sa pork barrel scam. Hindi binanggit ni Ong sa sulat ang tungkol sa pakikipagkita niya kay Napoles. Pero paliwanag niya sa korte kinalaunan, nagpasalamat lang siya kay Napoles dahil sa pagpapahiram sa kanya ng robe ng Poong Nazareno. Sabi ng korte, hindi maituturing na simple lang ang ginawang ito ni Ong dahil nakaladkad nito ang hudikatura sa pork barrel controversy. Bago nito, napatunayan ng guilty noong 2011 si Ong at 2 iba pa ng conduct unbecoming of justices nang hindi sabay-sabay upuan ni Ong at ng mga kasamang mahistrado ang pagdinig sa ilang kaso sa Davao City. Dahil sa desisyon, walang makukuhang retirement benefits si Ong at hindi na maaaring magtrabaho sa gobyerno. Sinisika pa naming makuha ang tugon niya sa desisyon. Papalit sa kanya bilang chairman ng Sandigan Bayan 4th Division, si Sandigan Bayan Justice Jose Hernandez. Si Justice Alex Quiros naman ang papalit kay Hernandez sa 3rd Division. Papalitan si Ong na magiging appointee ng Pangulo kung maging pinal ang utos ng korte. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.